kuha ng CCTV sa Illustre Street sa Davao City, makikita ang pagdaan ng dalawang lalaki sa harapan ng isang pawn shop. Bigla silang bumalik at bumunot ng baril sa kasinunggaban ng gwardyang nakabantay. Sunod na pumasok sa pawn shop ang dalawa pa nilang kasamahan. May dala pang maso ang isang lalaki habang naglabas naman ng baril mula sa bagang isa pa. Sa isa pang kuha ng CCTV, pinagsusuntok ng mga lalaki ang dalawang gwardya. Tinutukan sila ng baril at pinadapa, habang ang isang lalaki minamaso ang pinto sa loob ng pawn shop. Agad pumasok ang tatlong lalaki at tinangay ang mga nakadisplay na alahas. Inilagay ang mga alahas sa kanilang mga dalang lalagyan. Ang isa nilang kasamahan nagsilbing lookout sa labas. Aabot daw sa higit 100 milyong piso ang halaga ng tinangay na alahas sa pawn shop. Hold up na! Hindi na, bangon ko na! Sa cellphone video na ito, nakunan ang tatlong holdupper na nagtangkang tumakas sakay ng motorsiklo. Pumalya ang motor kaya iniwan na nila ito at umalis. Na-recover naman ang motor. Sa isinagawang hot pursuit operation ng pulisya, nahuli ang isa sa mga suspect sa Bangkirohan Public Market. Pinagkaguluhan siya ng mga usosero. Ang isang lalaki sinipa pa sa ulo ang suspect pero sinita siya ng mga pulis. Kinilala ang suspect na si Johnny Bulawan, residente ng Albuera, Leyte. Na-recover sa kanya ang nasa 15 milyon na halaga ng mga alahas na kanilang tinangay. Nakuha rin ang mga baril, bala at ang mga pinaglagyan ng mga alahas. Ayon sa mga otoridad, kabubukas lang ng pawn shop nang pasukin ito ng mga holdupper. Posible raw na higit pa sa 5 ang sangkot sa insidente at posibleng inside job ang nangyari. Malaking grupo ito. Organisado. Organisado sila. And there must be tips there. Very accurate yung ano nila, very accurate yung mga actions nila. Trauma naman ang sinapit ng gwardyang nabugbog. Nagkapasa siya sa leeg at sugat sa kamay. Wala man sila na pera na Hindi sila nagpakilala ng customer. Bigla lang silang pumasok sa loob. Ako ang unang nilang sinugod at pinalo ako sa likod sa may batok. Umaasa si Senator Risa Hontiveros na magkakaroon ng caucus na dadaluhan ng lahat ng miyembro upang talakayin ang impeachment trial. Mahalaga ang pagkakaroon ng iba't ibang pananaw upang makamit ang tamang desisyon. Nagbigay ng pahayag ang National Security Council na may karapatan ang Pilipinas na palakasin ang kanyang depensa. Matatanda ang tinanggihan nila ang panawagan ng China na alisin ang missile system. Nagbigay ng babala si Senator Risa Hontiveros tungkol sa muling paglaganap ng mga pogo scams. Ipinanawagan niya ang agarang pagpasa ng anti-pogo law upang mapigilan ang mga iligal na operasyon. Ang kaso ni Tulfo ay naglalaman ng mga aligasyon na maaring makaapekto sa kanyang moral na karakter at kwalipikasyon bilang kandidato. Tinutukan ito dahil sa potensyal na implikasyon sa kanyang pagtakbo. Kaugnay nito, ang COMELEC ay nagbabalangkas ng mga proseso upang masusing suriin ang mga petisyon laban kay Tulfo na naglalayong ipakita ang integridad ng halalan. Mahalaga ang transparency sa prosesong ito. May mga isyuring lumitaw patungkol sa cybersecurity at iba pang operasyon ng gobyerno na posibleng makaapekto sa election integrity at impormasyon ng mga kandidato. Sinasalamin nito ang kahalagahan ng ligtas na datos. Ang bagong pabrika sa Houston, Texas ay nakatakdang buksan sa 2026 kung saan gagawin ang mga server para sa Apple Intelligence. Ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang pagpapalawak ng operasyon sa bansa. Bilang karagdagan, plano rin ng Apple na dagdagan ang kanilang pondo para sa manufacturing sa Estados Unidos at palawakin ang mga data center sa iba-ibang estado. Layunin nito na mapabuti ang serbisyong ibinibigay nila. Ang anunsyo ng Apple ay naganap matapos ang pulong ni Tim Cook kay President Donald Trump, kung saan tinalakay nila ang kahalagahan ng corporate investment sa pag-unlad ng ekonomiya ng US. Umabot sa 431 na tao ang nakaranas ng sintomas tulad ng lagnat, pagsusuka, at pagkapagod. Mahalaga ang pag-unawa sa mabilis na pagkalat ng sakit upang makapagbigay ng angkop na tugon. Ipinahayag ng World Health Organization ang kanilang babala tungkol sa outbreak, na itinuturing itong banta sa kalusugan ng publiko. Karamihan sa mga nasawi ay naganap sa loob lamang ng 48 oras mula sa paglabas ng sintomas. Sa kasalukuyan, ang mga investigador ay nagpadala ng mga sample sa National Institute for Biomedical Research para sa masusing pagsusuri ng sakit. Ang mga resulta ay mahalaga para sa pagbuo ng mga hakbang sa pag-iwas at paggamot. Ang pagbisita ni EE ay naging pagkakataon upang ipakita ang pasasalamat sa mga taga Cebu sa kanilang patuloy na suporta. Mahalaga ito sa pagkakaroon ng magandang ugnayan sa komunidad. Binanggit ni EE na ang suporta ng mga tao ay nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang mga tauhan. Ang tiwala ng komunidad ay mahalaga sa pagpapatupad ng mga proyekto. Sa kabila ng mga isyu at paninira, ang pagbisita ay nagsilbing simbolo ng pagkakaisa at pag-asa sa komunidad.
Mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa mga residente upang mapanatili ang tiwala. Ang Panagbenga Festival ay nagbibigay diin sa kagandahan ng mga bulaklak at disenyo na nagsusulong ng kultura ng Baguio. Ito ay isang tradisyonal na pagdiriwang na dinareo ng marami. Isang 14 na anyos na estudyante ang matagumpay na nailigtas mula sa kanyang pagkidnap, subalit natagpuan namang patay ang kanyang driver. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng takot at pagkabahala sa komunidad. Ayon sa mga otoridad, ang mga sospek sa pagkidnap ay may koneksyon sa mga dating operator ng Pogo. Ang mga iligal na aktibidad na ito ay patuloy na nagiging isyu sa bansa. May 2 milyong pisong pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa sospek sa Makati. Layuning mapadali ang kanyang pagkakadaki. Nag-anunsyo ang Department of Agriculture ng pagbaba ng presyo ng bigas sa 49 pesos kada kilo, bilang bahagi ng kanilang hakbang upang kontrolin ang inflation sa mga pamilihan. Isang sunog ang naganap sa Quezon City na nagresulta sa pagkamatay ng 2. Nagdulot ito ng takot at pangamba sa mga residente ng lugar. Dahil sa mababang demand, natatakot ang mga nagtitinda sa posibilidad ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagbaba ng kanilang kita, na mahalaga sa kanilang kabuhayan. Maraming mamimili ang nagulat ng hindi pagbabago sa presyo ng ilang bilihin tulad ng sibuyas at bawang. Nagiging sanhi ito ng pagkabahala sa mga mamimili, kabilang na si Flora na may karinderiya. Si Erlinda Fuerte ay naglalaan ng budget para sa kanyang pamilya, subalit nahihirapan siyang makabili ng mga kailangan dahil sa hindi matatag na presyo. Napipilitang bawasan ang kanyang binibili kapag tumataas ang halaga. Mahalaga ang presensya ng mga kinatawan ng Price Monitoring Council upang masubaybayan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nagkaroon na rin ng pagbisita mula sa ETI at EA sa mga tindahan. Ang presyo ng baboy ay unti-unting tumataas, umaabot ito sa 360 at inaasahang magkakaroon ng maximum price na itinakda sa 450 hanggang 470, isang mahalagang isyu na dapat tutukan. May mga ulat na tumataas ang presyo ng sibuyas at bawang, habang bumaba naman ang presyo ng mga kamatis. Ipinapakita nito ang pabago-bagong kalagayan ng merkado. 12 fire trucks ang rumesponde sa sunog, na agad na naapula bago pa kumala sa mga katabing bahay. Nagbigay ito ng proteksyon sa ibang mga residente. May mga ulat na narinig na malalakas na pagsabog bago ang paglalabas ng apoy, na nagbigay din sa posibleng sanhi ng sunog. Ito ay isang aspeto ng investigasyon ng BA. Ang bahay ay ginawang paupahan at maraming pamilya ang nakatira dito, kaya't ang kabuuang bilang ng mga biktima ay maaring tumaas pa. Patuloy ang paghahanap ng mga otoridad sa mga nawawalang tao.